Grabe, ibang klase ho talaga tong administration na to. Na-master na ho talaga nila yung art of diversion, no? 'Di ba? Kita nyo na ho mga kababayan, imbis na mabaling doon sa mga magnanakaw sa Malacanang ang atensyon ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to, pinipilit ho nilang ilipat ito dito sa mga sikat na personalidad kagaya ni Jingo Estrada, nitong si Bong Revilla, kaugnay nga dito sa mga maanomalyang flood control project. Wala ho tayong problema dyan mga kababayan. Kung itong mama na to talagang sangkot dyan sa anomalya na yan, dapat ho siyang panagutin. Pero hindi ho matatapos dun iyon. Kasi ang gustong mangyari ng administrasyon na to, pagkatapos nilang mapakulong yung mga kalaban nila sa politika, especially dyan sa Cavite, nako matindi ho yan. Marami hong kumakalat na alingas nga sa social media na kung saan ang punot dulo daw ho ng panggigipit na yan dito kay Bong Revilla, dahil daw sa away politika dyan sa Cavite. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, wala na hong maraming nga pasakali irerekta na ho natin dyan sa pagpunta na yan nitong si Bong Revilla dyan sa DOJ. Game! Grabe naman yan, sir. Ibang klase Talagang puspusan ho ang pagda-divert ng ngayon, attention sa mga kababayan natin papunta dito kay Marcos Jr. Nasaan na si Saldico? Wala na. Nasaan na yung mali-malit ang pera? Hindi na usapan. Usapan dito itong si Bong Revilla, di ba? Ganyan ho yun mga kababayan. Bakit ho natin ipinapakita to? Para maintindihan ng ating mga kababayan yung bigger picture na nangyayari dito sa issue na to. Na kung saan pinipilit ho talaga nilang ilihis ang usapan. Wala tayong problema. Ipakulong nila yung si Bong Revilla. Okay lang yan, walang problema. Kung talagang tumanggap siya pero pangtakip lamang siya sa butas ng Malacanang para hindi sa kanila mapunta ang galit ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Ibang usapan naman ho yun. Ako? Ayan Ayan. Ma'am, kindly state your name muna po. Ay, eto na, dito na. Rerekta na ho tayo sa abogado nitong si Senator Bong Revilla ha. Ito, pakinggan ho natin. Okay. Ma'am, kindly state your name muna po. Good morning, I'm Attorney Francesca Senga, spokesperson for Mr. Bong Revilla. Nagpunta rito si Mr. Bong Revilla upang ihain ang kanyang tugon sa reklamang isinampas sa kanya na di umano'y paglabag ng RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yung kliyente mo, madam, sinamahan niya mga siraulo Di ba? Suportado niya nga tong si Marcos Jr. Di ba? Ganito lang ho yan kasimple mga kababayan. Kung titingnan ho kasi natin yan, si Bong Revilla na mismo na nagsabi na talagang mag-best friend ho sila. Ganito ho sila katindi. Ganyan ho sila ni Martin Romualdez. Kaya kung totoo man itong mga alingas-ngas na to, kailangan na ho siyang ilaglag ng mga mismong kasama niya. Kailangan na ho siyang ilaglag Kasi malaking artista yan. Sikat na personalidad. Hindi ho yan basta-basta. Kaya pagka yan ang natutukan nila, na SS nila ngayong mga panahon na to, kahit pa paano imatabunan yung mga Saldico, mali-malitang pera. Dito tayo kay Bong Revilla, doon kay Bernardo tayo, wag tayo kay Saldico. Di ba? Nakukuha nyo ba mga kababayan? Kaya wag ko kayong basta-basta magpapaniwala diyan sa mga kabalbalan na yan. Wala pong ibang reklamo laban kay Mr. Revilla sa DOJ ngayon. Maliban sa kanyang counter affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice. Umasa ka ba? Anong magiging patas? Madam, anak ng tawa, ano patas-patas sa Department of Justice? Posibleng mangyari yan. Ang gawin nyo, sabihin mo kay Bong Revilla, kung meron siyang nalalaman, sabihin na niya. Kasi yung mga kasama niya, nilalaglag na siya. So ano gagawin niya? Alangan naman siya lang. So kung meron siyang nalalaman dito sa isa na to, ilaglag niya na. Etong si Martin Romualdez, etong si Marcos Jr., ilaglag na niya yung mga ilalaglag niya. Kasi siya talaga ang siya sa kanya ibubuo, sa kanyang dalawang Jingo Estrada. Bakit? Sila ang pinakamadaling pagbintangan. Kung itong si JPA buhay pa at nasa opposition siya ngayong mga panahon na to, baka sakali kasama din siya sa mga diversion nila ngayong mga panahon na to. At
titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. With Para naman may magagawa siya. Yun ngang bring to competent judicial authority, hindi nila ginawa. Yun ngang pagsiserve ng warrant of arrest, dito kay Pastor Kibuloy, anong ginawa ng mga yan? Imbis na iserve lang ang warrant, yung ginawa nila, okay nila, yung Jose Maria College, di ba? Wala akong batas sa mga yan. Gagawin nila, gusto nilang gawin. Sa totoo lang ha, yung gusto nilang gawin, yun ang masusunod. Kay Senator Bato de la Rosa, malinaw ang batas na wala pa tayong maayos na rules and regulation dyan sa pagpapadeport, pagpapa-extradite na yan o kung ano pa man ang gusto nilang gawin dito kay Senator Bato de la Rosa. Wala pang malinaw na rules. Pero dahil nga gusto nila, Interpol yan, dalhin sa Daig Netherlands, gano'n ang ginagawa nila. Walang Pilipino. Sila lang Pilipino ngayong mga panahon na to. Karapatang pantao. Karapatan ng bawat sa wala, anak ng tokwa, pera nga ng PhilHealth, ninanakaw nila eh. Imbis na yung pera ng PhilHealth, dagdagan nila, ang ginagawa nila, kinuha na nga nila, hindi pa nila binigyan ng pera. Anong rules? Anak ng tokwa, bilyon-bilyon nga pera ng PhilHealth, kaya nilang kunin yung pagpapakulong dyan sa amo mo, hindi nila kayang gawin. Pambihira ka naman. that, we will Huwag make na, kung hindi ka pa nakatakim ng talo dito sa isa na to, ito sigurado, makukulong ang kliyente mo. Ako na sisintensya, makukulong ang kliyente mo. Masakit man sabihin kung guilty siya, di palakpakan tayo. Pero kung hindi siya guilty, ginagamit lang siyang diversion dito sa isang tao. Wala makakapagsabi. Korte lamang ang makakapagsabi kung guilty yan si Revilla o itong hindi siya guilty. Kaso ang problema ho dito, wala nang korte-korte ngayon. Pagka sinabi ng administrasyon, kulong ka para hindi ako mabintangan. Kulong kayo lahat. Ganun no kasimple yan. no further statements and we will let the legal process take its course and that will be all. Thank you. Yung anong evidence mo baka pwede nyo mapanggit? We have no further statements at this time. Thank you. Good job, madam. Good job. Mga kups yan. Sabihin ko siya, kukups ka lang ng mga yan. Mga kups yan. Gusto magpa-interview, sa akin ka magpa-interview, madam. Kontakin mo ako. Alam mo kontak ko. Wala nakakaalam ng kontak ko. Hindi, madam. Kung gusto mong interview, ako mag-i-interview sa'yo. Simple lang ang tanong ko. Anong relasyon nitong si Bong Revilla at ni Bernardo? Tapos ang usapan. Yun lang itatanong natin. Magkaibigan ba si Bernardo at ito si Revilla? Yes, Your Honor. Guilty. Ano naman ito, PH? Hindi, ano pa lang, magkaibigan pa lang, guilty na kagad. Hindi, ano yun eh. Yun talaga yung pagiging sakim ng mga yan sukdulan na tapos kaibigan mo. Meron kang problema pagka kunyari yung mga magnanakaw na yun, sa atin, yung tipong, kausapin ka daw na ganito, ganyan, ayun, wag na, sino? Teka, DPWH, no, di tayo pwede dyan. Kayo na lang, mag-usap-usap kayo, magkano? Kayong bala, mag-usap-usap kayo, pero huwag nyo akong sali dyan. Parang to ko bumbira paano bibigyan ka ng pera para tumahimik ka para ika nga itulak mo yung naratibo nila gayong alam mo naman na talagang palsipikado ang kanilang mga dahilan, palsipikado ang kanilang mga palusot, hindi pwedeng di ba, hindi pa yun. Alam naman natin mga kababayan, pag karakas pa lang ng isang individual, saka makikita mo yan sa mga matagal na niyang kasama kung anong klaseng tao yan. Sa mga kaibigan niya, sa mga nakapaligid sa kanya. Diba? Tingnan niyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit sino magsabi, punta kayo sa Davao, kahit hindi niya kaibigan, yun lang mga nakakakilala sa kanya. Ano sinasabi? Diba? Yung mga taxi driver, tricycle driver, jeepney driver. Mabait yan. Basta sumusunod ka sa rules and regulation. Huwag kang magdodroga, mabait yan. Nagdroga ka, anak ko. Kalaban mo yung si Tatay Digong. Hindi tayo nagdodroga, kaya friend natin si Tatay Digong. Pero pagka nagdroga ka na, iba, usapan na yun. Diba? Ganun lang naman yung mga kababayan. Sino pa? BP Sara, kahit sinong, hindi magnanakaw yan. Yung mga nagsabing magnanakaw yan, baka sila magnanakaw. Kasi si BP Sara talagang babantayan ka yan pag magnanakaw ka, talagang papakulong ka niyan. Kaya galit yung mga magnanakaw kay BP Sara. Sino pa yung mga individual na natin? Na binabanatan ngayong mga panahon to. Pastor Kibuloy, kahit sinong kausapin mo dyan, punta ka ng Davao, ay yung mga membro, yung mga inaakusa sa kanya, kasinungalingan.
sa katagal-tagal ng panahon sa milyong-milyong miyembro niya. Ba't meron lang iisang alias Amanda? Tapos yung alias Rene, umatras pa. Doon pa lang mga kababayan, makikita nyo na na yung mga ginigipit ngayong mga panahon na to, kung sino yung mga ginigipit. Kaya dito kay Jingo Estrada, alam niya na yung kakapahamak niya. Ngayon kung ginawa niya pa, isira ulo yan. Yang si Jingo Estrada, nakulong na sila dahil dyan sa issue na yan. Pagka ginawa pa nila, talagang mga merong saltik sa utak yan. Talagang mga matatakaw na lang sila sa pera. Kaya medyo diskumpiyado tayo doon sa mga aligasyon sa kanila. Kasi bakit pa nila gagawin yan? Alam na nila na dyan sila nadali, magpapadali pa sila. Alam nila na yung ang tawag dito, yung unprogrammed appropriation, yung mapagiging proponent, merong problema yan. Alam nila na yan makabagong pork barrel. Gagawin pa nila. Kaya medyo diskumpiyado tayo dyan. Hayaan natin malatag lahat ng ebidensya. Tingnan natin, doon natin pag-usapan kung ano man yung mga facts dyan sa mga ano na yan, dyan sa mga aligasyon na yan, dito sa mga personal dito. Hindi natin sinasabing wala silang kasalanan. Wala tayong alam dito. Hindi tayo kagaya ng ibang mga vlogger. Maraming insider na, hindi, ano yan, ganito yan, ganyan yan. Wala tayong ganun dito sa PH Update. Kumbaga, nandun lang tayo sa surface level. Kung ano yung makikita nating balita, yun ang pag-uusapan natin. At yun ang sitwasyon ng bawat isang Pilipino. Hindi ho lahat ng Pilipino merong insider. Kung ano lang nakikita nila sa surface level, yun lang ang kanilang pinag-uusapan at yun lang ang kanilang tinitimbang. Kaya marami tayong nagkakaintindihan dito Pero kung may insider na nakakapanood sa atin, balitaan nyo naman ako. O dito tayo, dahil dyan sa ano na yan, ito. Whistleblower, bong whistleblower. Naku, bong whistleblower, matindi ito. Okay? Sa pagharap ng panibagong whistleblower sa flood control scandal sa Bilyonaryo News Channel. Matindi tong bilyonaryo ha. Ibang klase kayo dyan sa bilyonaryo, mabilis kayo maghanap ng whistleblower. At sa dami-dami ng mga network, talagang kayo linalapitan ha. Palakpakan natin. Hindi lang, nanano lang tayo na napakaraming, malaki naman talaga yung bilyonaryo, anak ng toko. Yung mayaman na bilyonaryo, naisip niya, parang gusto kong magkaroon ng network ko. O sige, bilyonaryo ako, bilyonaryo news channel, yan lang papanood. Anak ng toko. Sino ba may-ari nito? Bilyonaryo siguro itong mga to. Sabi nga ni Bibi, bilyonaryo siguro yung mga taga dyan, di ba? Isang kontratista mula sa Mindanao ang malapit daw kay dating Senator Bong Revilla. Ito raw ang naglalakad sa mga proyekto ni Revilla sa rehiyon na ipinamumudmud niya sa lugar kung saan malakas ang kanyang suporta. Ang detalye sa ikalawang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. May malapit umanong kontratista kay dating Senador Bong Revilla. Ayon yan sa whistleblower na si alias J na dating tauhan ni Revilla na lumapit mismo sa Bilyonaryo News Channel para isiwalat ang kanyang nalalaman tungkol sa Revilla family. Siya raw ay tinatawag na Ray Cas. Ang kontraktor niya sa Mindanao is Ray Cas ang tawag pero ang tunay na pangalan, Ray Castañeda. Taga Mindanao umano ang matindi to ha. Sen Bong Revilla, nangyari dito? Kaso problema dito sa mga whistleblower na to, ano ho yan? Hindi natin alam, baka kasama yan doon sa diversion na ginagawa nila, di ba? Kasama yan doon sa mga, orchestrated nila, ang moves nila para talagang mailis ang usapan. Hindi nga, sino ba yung Ray Cas na yan? Sino ba? Senator Bong Revilla, sabihin ko sa'yo, ito. Ito ang fearless forecast ko sa kalagayan mo ngayon ha. Fearless forecast ko. Makukulong ka ulit. Sorry. Masakit mang sabihin. Fearless forecast ko. Makukulong ka. Ipapakulong ka. Bakit? Una sa lahat, madaming mga alingas-ngas na naglalabasan ngayong mga panahon na to. Dahil daw yan sa politika, dyan sa Cavite. Diba? Didispatchahin na yung mga Revilla. Para ang maghari-harian, magsiga-sigaan dyan, kilala nyo na kung sino yan. O diba? Kung ako kay Marcos Jr., medyo masakit ang loob ko dyan sa nangyayari na yan, diba? Ano lang to ko, lahat ng kalaban ni Remulla na dispatcha niya. Ako isa lang kalaban ko, di ko madispatcha, kailangan ko pang gumamit ng tawag dito, ng anti-political dynasty. Di ba?
Unfair eh. Parang ang nangyari, ang administrasyon nitong si Marcos Jr. talagang kinasangkapan ng mga Rimulya para maitulak ang kanilang mga political interest dyan sa Cavite. Sorry na lang Marcos Jr. ha. Nandyan ang mga Rimulya para ika nga talagang itulak yung kanilang mga interest kung ano man dyan sa pamahalaan. Ang kontratistang si Reyes. Una nang isiniwalat ni alias J sa amin ang listahan ng ilang 2020 projects na di umano'y nagamit para magpaabot si Revilla ng kung tawagin ay tulong sa ilang mga distrito. Pag may humingi sa kanya ng tulong, bago siya nagre-release, is tinitingnan niya muna, nakalagay dyan kung rank niya. Pang ilan ako sa bayan na iyan, pang ilan ako sa province na yan. Sa aming pagsusuri sa listahan, lumilitaw ang reconstruction ng isang nagngangalang Renato Castañeda. Noong 2020, lumabas na siya ay owner nito at nakabase sa Davao City ang nasabing kumpanya. Sabi ni alias J sa amin, si Reyes umano ang nakakakilala Saka matindi ho itong mga kababayan ha, talagang Davao City para talagang ika nga, merong karga eh pagka kasi Davao City, matindi di ba? Davao City, Reyes, kaibigan nitong si Bong Revilla, ba matindi ito. Okay, tuloy mo lang Brad. sa iba pang mga kontratista para matulungan ang senador sa mga proyekto. Hindi bababa sa 600 million peso worth of projects ang di umano'y inasikaso ni Reyes para sa senador. Isa ang reconstruction sa mga kontratistang di umano'y may questionableng Davao Infra projects nito na una na ring inireport ni Representative Antonio Tinio. Sa kanyang pag-iimbestiga noon, ipinanawagan din niya ang mabusising investigasyon sa mga proyekto sa Davao, partikular ang flood control projects sa Davao at Matina Rivers mula 2019 hanggang 2022. Naku ko, ito talagang si Tino mga kamatayang black talaga dyan sa House of Representative. Pinag-uusapan natin, maanomalyang flood control na walang habas na insertion, ibinibida panahon ni Tatay Digong, mga merong saltik talaga sa utak ng mga to no? Parang mga merong saltik sa utak talaga. Hoy, Tino! Okay ka lang ba, ha, Brad? Kung masakit ang ulo mo, ipukpuk mo. Kung hindi nyo talaga kayang matanggap na magiging presidente itong si VP Sara sa 2028, edi, punta kayo sa Bangilid, magtalunan kayo. Wala namang problema yun. Sa ayaw, sa gusto niya, nakanantaw ko, pag naging presidente si VP Sara, tablado kayo lahat dyan. Ito sigurado ko, pag nagpresidente si Sara Duterte, mawawala ang mga makakaliwang grupo na wala nang ginawa kung hindi mag-extort, mangikil, manira ng mga ari-arian, at ika nga paslangin ang ating mga mandirigma. Yan ang ginagawa ng mga makakaliwang grupo. Diba? Oh. Ito, tandaan mo Tinyo ha, lahat ng kaibigan mo na nasa bundok, mga hiker mong kaibigan, pag naging presidente si VP Sara, mawawipe out lahat yan. Alam naman namin ang dahilan kung bakit talagang gigil na gigil kay VP Sara Talagang uubusin niya yung mga kaibigan yung nasa bundok pag nagkataon, pag naging presidente si VP. Sigurado yan. Naknanto ko, lumalaban kayo sa pamahalaan ha. Sige, pila kayo dyan. Langya kayo. Bawal yun mga kababayan. Diniklara ng mga terorista yung mga walang yang yan. Mga kaibigan na nasa bundok na itong si Tino. Di ba? Diniklara na silang yung mga CPP. Diniklara na sila. Hindi nga makundi-kundi na ng mga kamatayan black yung mga kabalbalan ng mga mga CPP Di ba? Hindi nila makundi na. Pagka dalawang bagay lang yan, kahit anak nyo, pagka kinukonsinti mo, pabor ka sa ginagawa niyan. Di ba? Ganun lang naman yan kinukonsinti mo. Kasi kung di mo gusto ginagawa niyan, kundinahin mo. Mga makabayan black, ni isang beses ba kinundina na nila yung mga CPP na yan? Mga makakaliwang grupo. Kaya pag nagpresidente si VP Sara, oy Tino, ubus yung mga kaibigan mong hiker, sigurado. Hindi na sila mamumundok ulit. Makabababa na sila at dito na sila maglalagay sa tahimik. Una nang lumitaw ang pangalan ni Revilla sa flood control scandal matapos idetalye ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siya mismo ang nag-deliver sa bahay ni Revilla sa Bacoor City, Cavite ng di umano'y kickback para sa senador. Pinatotohanan din ni alias J sa amin ang relasyon ni Revilla at Bernardo. Yari. Sa dami kong alam sa pamilya nyo, wala kayong ibang dapat gawin kundi ipapatay ako. As simple as that.
Hindi ako natatakot madimanda, hindi ako matatakot asuntuin. Bakit? Malakas ang ebidensya ko dahil marami akong alam sa kanila. O, di alam mo na, Senator, oy, Mr. Bong Revilla, bago Pasko, kulong ka. Sorry to say, brad, ha. Ako, ilinatag ko na dito na diversion lang kayo. Kasi ikaw naman, sir, alam mo naman yan ang kinapahamak niyo. Yan yung kinadapa nyo sa mga nakalipas na panahon. Pera ngayon. Nakalanto ka. Siguro alam ko, nakulong na ako sa pera, binibigay pa lang sa akin kahit kaibigan ko siguro, no. Ayoko yan, ayoko. Tama na, enough na yung ano ako, nakulong ako, may sweldo ako ngayon. Binabalik ko yung ano, yung tiwala ng mga bumoto sa akin. Wag, tanggalin yan. Saan galing pera? Paano ka nagkaroon ng pera ng ganyang kalaki? O galing sa nakaw yan, o ayoko niyan. Ganun lang naman kasimple. Kaso kung talagang tinanggap mo at talagang tinikman mo, sinausaw mo daliri mo dyan sa usapin na yan, sorry na lang sa'yo, Brad. Makukulong ka. Yan sigurado dyan. Eto, lumipat na ho tayo dito kay Manong Ted Pailon at dito kay DJ Shaksha. Ha, dito na ho tayo kay Manong Ted, DJ Shaksha. Game! Ito lang sa akin dito ha. Baka na naman sabihin, ikaw, yan na nga iyan wala na kayong makitang tama. Ito lang po sa akin ha. Opo. Ito lang sa akin ha. Okay. Number one. Ito, para maintindihan ng mga kababayan natin. Ano ba ang take nitong si Manong Ted Filon doon sa mga minarkahan as priority bill nitong si Marcos Jr.? Yung anti-dynasty, yung Independent People's Commission at napakarami pang kabalbalan. Yun ano lang yung kumbaga yun ang gustong mangyari ng Malacanang. Yun ang gustong mangyari ni Marcos Jr. Pero in theory, magkaiwalay talaga yan. Separado yung legislative at executive. Pero nandiyan pa ba si Mena? Nandiyan si Mena, talagang matindi yan, di ba? Isang tawag niya lang kay Zaldico, talagang 100 billion inserted kagad yan, di ba? Ganoon ang theory na talagang separate branch yan. Hindi talaga, merong hindi pwedeng pakialaman ng isa't isa. Ha? Merong, kumbaga, tawag nila doon sa ano na yun, doon sa kabalbalan nila na yun. Kunyari, hindi naman totoo yung kabalbalan lang yun. Di ba? Ngayon, ito ang gustong mangyari na Malacanang. Yun yung mga kumbaga, yun ang gustong mangyari. Pero yung House of Representatives, prerogative pa rin nila kung aling batas ang kanilang ipapasa. Pero dahil alam naman natin na lahat ng pwedeng diversion, lahat ng pagpapapogi na pwedeng gawin ngayong mga panahon na to, kahit ikakasakit na nila sa mga malapit na hinaharap, gusto maging presidente niya si Sandro, pag napasa yung political dynasty bill, baka, di ba? Pero malabong mo pa siya, imposible yan. Isa yan sa mga bagay na parang yung anti-political dynasty bill, parang sinasabi mo, bubuhayin mo ang patay. Imposible mangyari. Di ba? Imposible mangyari. Si Yeso Cristo lang makakagawa nun. Imposible mangyari yun, yung makakapagpabuhay ka ng patay. Yun, political dynasty, para kang bubuhay ng patay dyan. Bakit? Kasi lahat ng nandyan sa House of Representatives, 85 to 95% mga political dynasty yan. Kaya para sinabi mong kumuha sila ng kutsilyo, sinaksak nila sa lalamunan nila. Hindi nila gagawin. Okay? Ano lang yan? Another diversion, another mapag-usapan sa social media. Ngayon, ang tanong ho dito mga kababayan, ano ba ang take nitong si Manong Ted Filon dyan sa mga minarkahan as priority bill nitong si Marcos Jr.? Kasabihan po, may kanta si Paulino da Costa. Wow. I-google niyo ho. Anong title? Seeing is believing. Alright. Ngayon, mawalang galang lang po kasi, di ba, hindi naman maitatanggi. Kadalasan, iba ang ginagawa sa sinasabi. Di ba? Kaya please, baka naman pwedeng, huwag tayong nga naman agad-agad maniniwala, ha? Di ba nabudol na kayo? This is ridiculous. Nabudol na kayo So medyo dapat magtanda na po tayo. Huwag tayong agad-agad papalakpak. Yan, sinasabi ko. Huwag tayong kaagad papalakpak. To see is to believe. Anti-political dynasty. Anak na to ka, para kang bubuhay ng patay dyan. Imposibleng mangyari yan, mga kababayan. Yung siguro, yung imposible, malabo. Ano pa ba yung mga imposibleng mangyari?
yung imposibleng mangyari, makabalik ang tao sa buwan. Yan. Yung mga tipong ganyan, tipong yung medyo madaling sabayan na imposible. Imposible. Yun lang, buhay ng patay, yun pinaka-imposible yun. Di ba? Imposibleng mangyari ho yun. Yung anti-political dynasty, yun na eh. Imposibleng mangyari yan. Anak ng tawa. Gusto namin maglingkod eh. Kung mahusay kami, walang problema dyan political dynasty na yan. O baka ipapasayan kaso exempted yung apelidong Marcos. Hindi po ba? Kasi ngayong panahong ito, lahat na gagawin para magpabida. Yan. Kasi hindi maitatanggi, yumayanig na ngayon sila, mga kapatid. Huwag ko tayong magpakatanga, mga kapatid. Huwag ko tayong basta-basta maniniwala. Kasi magandang halimbawa dito, ICI, girl. Di ba nung sinasabi, gagawa ng independent commission, mag-iimbestiga para mapanagot ang dapat managot, makasuhan ang mga dapat makasuhan, makulong ang dapat na makulong, ICI. Bumuo ng ICI. After 3 months, ano ang sabi ng Babe Singson? Para kaming mga pinasubong sundalo na sumabak sa gera na walang bala. Nakita ho ninyo? Hindi ba? Lumabas ang katotohanan na bumuo ng ICI, hindi talaga para magkaroon ng transparent at malalimang investigasyon para lamang makontrol ang narrative, ang mga kwento, and hindi talaga makapag-imbestiga kasi wala naman pong suportang ibinigay. That is mismo nang gagaling dito po kay Babe Singson. So please, di po ba? Dito po sa usapin po nitong mga mga panukalang ito, girl, tandaan din po natin ang laging pangangatwiran nila, alright, na kapag ang Congress ay nag-iimbestiga o halimbawa, nagpanukala ng pagbubuwis, dagdag po na pasanin ng taong bayan, di ba? Opo, nagpapanukala. Ano ang laging katwiran po ng Malacanang? Congress is an independent body. Ang Kongreso ay hindi maaaring panghimasukan ng Pangulo. Ang Kongreso ay dapat po pinababayaan sa kanila pong kapangyarihan. Yon, di ba? So dito po, ito po ay mungkahi na i-prioritize lang. Yan. So, yun naman kasi mga pinklawan at dilawan kasi yung magiging loyalista daw sila dyan. Ang kukorni nyo. Ang kaming mga ika nga sumuporta dyan sa unit team na yan. Kami natuto na. Kayo hindi pa rin. Anak ng toka, kayong nagsisumigaw na magnanakaw. Ano sinasabi nyo? Ngayon naniniwala kayo. Pagka nga naman tinamaan kayo ng pera, kapag hindi ito natupad, ang salag dito, walang kontrol. Grabe sama nung kay Bong Revilla, balik conjugal visit. Sorry Bong wala kaibigan mo, mga magnanakaw, naknanto ka, mantakin mo kaibigan mo si Bernardo. Dahil pwedeng kaibiganin, pwede mong kaibiganin to si BP Sara, okay, sabihin na natin kaibigan mo si BP Sara. Kaibigan mo yan si anak ng toko. Parang anong mangyayari niyan sa politika, di ba? Anong mangyayari niyan? So pagka makukulong itong si Revilla, itong si Estrada, Revilla, Estrada, so nagpakulong sa kanila administration ni Marcos Jr. So yung mga pinklawan at dilawan, automatic, hindi na nila dadalhin itong mga to. Yung mga dilawan candidate, di na nila dadalhin. May impluwensya yung pamilya na yan. Kahit sabihin mong, di ba, sila pa rin yung mga padrino, ika nga mga patron dyan sa mga lugar na yan. Halimbawa, sa San Juan, ano yan, mga Estrada yan. Pagka Cavite, may karga, meron pa rin hawak na mayor, meron pa rin hawak na mga barangay captain yung mga yan sa ayaw sa gusto nyo. Di ba? Ang problema ho dito politika eleksyon addition yan di ba? Ang problema ho dito kahit ayaw natin ng makatandem itong mga magnanakaw. Hindi magnanakaw. Kahit ayaw natin makatandem o magbigay ng suporta sabagay sa susunod na eleksyon panalo na rin naman si BP Sara. Sige na, makulong na kayo kahit. Pero yun, automatic na yun. Kumbaga, anak ng toko, pinakulong kami ng mga to, ganito ganyan, di ba? Automatic itong mga to hindi nila gugustuhin
maluklok sa pwesto yung mga ika nga nagwalang hiya sa kanila. Kung totoo man na lang hiya sila. Pero ang atin ho dito, kung kaibigan mo si Bernardo, malaki problema mo. Yun lang, yung ganun kasimple mga kababayan. Kung kaibigan mo si Bernardo, malaki problema mo. Kaya kaibigan niya ni Bong Revilla, sorry lang sa Bong. Walang kontrol ang ehekutibo sa lehislatura. Yan po ang pinakamadaling salagyan eventually. Kapag hindi natupad yan, Congress is an independent institution. Gets mo? Yeah. And then eto pa. But wait, there's more. Opo mga kapatid, dito po sa sinasabi natin na Congress as an independent institution. Opo. Maari ho naman ding maobliga ang Kongreso. Kung gagawin po itong certified urgent na mga panukalang batas. At dyan tayo magkakaalaman kasi pag certified urgent, after po mga kapatid ng second reading, in 3 days, pasado ang mga panukalang batas na yan. Uy, seryoso sila. Kung gusto nila. Okay. Ngayon ang tanong, yan ba ay kung totoo o haka-haka lang? Sinimulan mo sa kanta, sabi ng kanta ni Arnel Pineda ng Journey, Don't stop believing. But wait, there's more. Ay, may more pa? Ito lang po. Okay. So kahapon, nag-anunsyo po si Presidente. Ano? Dito po sa magkapatid na Yap. Oh yes, yung Diba? video. Kay Sarah, etc. Oo. Kung inyong magugunita, mga kapatid, minsan po, November 27, sinabi po ng ating Pangulo na siya daw po ay binablackmail ni Saldico. Naku! Hindi ba? Ano ho ang demand daw ng Saldico? Huwag niyong kansilahin ang passport ko, titigil ako sa paglalabas ng vlog ko. Right? Balikan mo yung balita. Yes, may Tama? ganon, may Okay. ganon. So ngayon, nagtataka ho ba kayo bakit hanggang ngayon hindi pa kinakansela ang passport ni Zaldico? Nako! Bakit? Asan na si Saldico? Ano na yung issue ni Saldico? Kung totoong gusto mo talagang papanagutin ang mga pasimuno nito hanggang sa kaitaas-taasan, bakit di mo siguraduhin na makabalik si Saldico sa Pilipinas? Hindi ko sinasabing, nagpa-blackmail siya. Pero kapansin-pansin din ang katahimikan ngayon ni Saldi mo. Napansin mo din, Aaron, parang wala na siyang vlog. Naubos na ba siya ng issue? Hindi ko sure. Baka nagpapalit lang ng Just outfit. think about it, Parang Parang may something nga. Tayo mga kababayan, lahat ng possibility ngayong mga panahon na to, kailangan maging malikot ng ating kaisipan. Huwag ho natin basta tanggapin kung ano man ang lalabas na naratibo sa pamahalaan. Hindi o pagka ganun nangyari, anak ng toka, masisira ulo nyo dito sa mga politiko na to, lalo na kay Marcos Jr. Anak ng toka, bubudulin lang ho kayo yan. Yan ang sigurado dyan mga kababayan. Eto na, marami hong salamat. Tatapusin na ba natin? Wag muna. Hindi ba kasi... di ba nung naglabas na po ng arrest warrant, may kaso na, di ba ang next dyan is to file an urgent motion for the... Sorry dun sa thumbnail natin. Balik conjugal vision. Realidad, Brad. Ano magagawa natin? Tinatrabaho ka nila. So kung meron ka nalalaman, kung ayaw mong balik conjugal visit sa kulungan, di sabihin mo na katotohanan. Sorry, Bong! the cancellation of the passport of Zaldico. Hindi yan. Na ang bilis ginawa kay Harry Roque. So, parang ang lagay, ang siste, baka nakapag-usap, parang ganyan. Abay, ang sa akin lang. Meron bang napagkasunduan? May mga tao lang na baka... Pero pwedeng isipin niya ng tao, lalo pa, kailan nyo nga ba kakanselahin ang passport ni Zaldico? at saka si Saldi. Anyari? Nasa na mga next video mo? Nasa na mga next pasabog mo? Okay, guys, di ba? For the next video... Baka mahina ang internet doon sa lugar kung nasan siya. Excuse me, ha? So please, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki po, mawalang galang lang, okay, magpakahinahon po tayo, pero magpakatalino din po tayo. Hindi ba? Palakpakan natin to si Manong Ted.
Yan talagang kailangan natin ngayong mga panahon na to. Huwag lang natin basta-basta tanggapin na ito sinabi ng Malacanang, ito sinabi ni ganito, ito sinabi ni ganyan, papaniwalaan natin. Kunin mo natin lahat ng pwedeng impormasyon na maano natin. Tapos pag-aralan natin, siyasatin natin na maigi. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Lalo na kay Marcos Jr. Anak ng towa, mambubudol ho yan. Ba? Kasi alam nyo ho, may mga usapin po ng, alam mo yun, yung para ding pusit. Yung pusit. Bakit? Ano yung pusit? Oo, ha? Ano yung pusit? Ha? Usaping pusit. Explain Okay, further. alas 6:34 na po. Anong pusit? Hindi ko gets yun na. Wala tayo. Hindi. Mahina tayo sa ganyan. As always, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Medyo late po itong upload natin na to. Pasensya na sa mga mga naghahanap ng upload natin na maaga. Hindi ko natin magawa kasi nabisi po tayo. Maraming salamat po. Pilipinas. Saludo.